At sa ibayong dagat naman. Ayon sa ulat ng South Korean News Agency nitong Miyerkules, binatikos di umano ng militar ng Seoul ang Pyongyang, dahil sa kanilang napakababang uri ng kanilang mga aksyon at mga pag-ugali, dahil sa di umano'y pagpapadala ng North Korea ng mga lobo na may daladalang mga basura, toilet paper, at pinaghihinalaang mga dumi ng hayop sa bandang timog ng South Korea. Makikita na nagpalipad ang North Korea ng mga puting lobo na may dalang mga garbage bag na puno ng mga basura at kung ano-ano pang tila mga dumi na nakalagay sa plastic bag. Iniulat din ng lokal na mga news agency ng South Korea nitong weekend na nagbabala ang kampo ni Kim Jong-un na magpapaulan sila sa mga hangganan ng North ng mga basura at mga dumi bilang parusa daw di umano sa Seoul. Pinahayag ng kinaukulan ng South Korea sa mga mamamayan nito, na manatili na lang muna sa loob ng bahay, at hanggat maaari, ay ipagpaliban na lang muna ang mga activities sa labas. At kung may napansin na mga kahinahinalang bagay ay iwasang hawakan ito, at ipagbigay alam agad sa mga otoridad o sa malapit na mga base militar o pulisya sa lugar. Pahayag ng pamahalaan ng South Korea, na ang mga aksyong ito ng North ay isang malinaw na paglabag sa mga international na batas, at seryosong pagbabanta sa kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan ng Seoul. At naiulat na ang mga lobo ay naglalaman ng mga pinaghihinalaang mga basura, at mga dumi ng hayop ayon sa pagsusuri ng mga militar. Mahigpit na binalaan ng kinaukulan ng South Korea ang North Korea na itigil na nito ang hindi makatao at mababang uri ng mga aksyon nito, ayon sa report. Nitong Martes, ang lalawigan ng Gyeonggi ay naglabas ng isang alerto sa text message sa mga residente nito na maging alerto na iwasan ang lumabas at iwasan ang mga lobong bumabagsak na nagmula sa North Korea na karatig nilang bansa na naglalaman ang mga lobo ng mga kahinahinalang mga bagay. Hindi na bago ang mga pangyayaring ito sa dalawang magkapitbahay na bansang ito. Noong 2016 ginawa na rin ito ng North Korea na magpalipad sila ng mga lobo para itaboy sa kabilang bansa ang mga basura, at kadalasan, ay mga upos ng mga sigarilyo, pero sa pagkakataong ito ay naiiba ang ginawa ng North, mga basura, at mga dumi ng hayop, at mga mababahong uri ng dumi na nakalagay sa mga plastic bag, na sobrang delikado sa kalusugan ng mga naninirahan doon. Kamakailan, nagpalipad din ang mga aktivista ng South Korea ng mga lobo na may dalang mga leaflet ng propaganda ng rehimeng anti-Kim Jong-un. Mga USB na naglalaman ng mga pop music at mga pagtuligsa sa diktador nilang pinuno, at may nakalagay ding mga pera na inilaan para sa mga taong naninirahan sa hilaga ng North Korea. Matagal nang ikinagagalit ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un, ang mga kumpanyang propaganda na ginagawa ng Seoul, na lubos na ikinababahala ng diktador na maaaring magdulot ng banta sa kanyang rehimen, at panunungkulan, at may posibilidad na baka mag-aklas ang kanyang mga mamayan. Ayon sa Korean News Agency, ang mga bunton ng basura at dumi na nakakalat sa loob at labas ng isang syudad sa South Korea ay nangangailangan ng isang matinding pagsisikap ng mga otoridad at mga mamamayan nito, bago malinis at maalis ang mga nasabing kahalatsaan man dako ng lugar. Tinangka rin ng North Korea nitong mga nakaraang araw na maglunsad ng pangalawang spy satellite sa orbit, ngunit matapos ang paglulunsad sa kalagitnaan, ay kaagad din itong sumabog at hindi naging matagumpay. Naglunsad naman kaagad ang Seoul ng mga drills gamit ang kanilang mga fighter jet, bilang pagprotesta sa nasabing paglulunsad. Nakaagad namang inalmahan ni Kim Jong-un at sinabing ang ginawa ng Seoul ay isang kawalang pag-iingat. Matapos ang digmaan ng dalawang bansang ito noong 1950 to 1953, ay nananatili pa ring may alitan at hindi magkakasundong mamamayan at gobyerno nito dahil sa magkaiba ang mga paninindigan at mga ideolohiya at mga paniniwala ng dalawang gobyerno nito. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.